Uulitin ko, matagal na kitang mahal. Hindi ko sinabi yun dahil spur of the moment. Lasing ako, gising ako, tulog ako. Kahit sa panaginip ko pa, mahal kita palagi, Adrian. Dear Amihan Stories presents The Mayor's Scandalous Secret is Me. Written by Aya. Alas 7:00 na nang mag-umpisa ang victory party. Kung anong oras invitation, istrikto iyong nasunod. Matapos ang 3/4 na boto pabor sa Greenland Ordinance, isa sa publiko ang artikulo sa official publication ng munisipyo. Ang Greenland Ordinance ay naglalayong isulong ang responsableng pag-aari ng lupa, partikular ang sustainable farming. Sa ngayon, ginaganap ang formal na anunsyo at pawang positibo ang reaksyon ng taong bayan. Ako po si Jasmine Padilla para sa ITV News. Bumuga si Jasmine ng hangin matapos ang audio record. Inayos niya ang suot na puting cocktail dress bago bumalik sa dining hall. Kasalukuyang field reporter si Jasmine sa local news station ng bayan. Bata pa lang, pangarap niya na ang maging journalist. At kahit fulfilling ang maghatid ng balita sa buong Isabela, hindi iyon ang climax ng kanyang career. Let's all welcome on stage our highly esteemed and honorable mayor, Adrian Dominguez. Anang host, tila namanhid ang palad ni Jasmine sa lakas ng palakpak niya. Maraming salamat po sa presensya ninyong lahat. Ang tagumpay pong ito ay para sa bawat isa sa atin. Gusto ko rin magpasalamat sa mga butihing miyembro na naging katuwang natin sa pagtaguyod ng ordinansa. Panimula ni Mayor Adrian. Habang nagsasalita, gumagala ang tingin nito sa bawat mesa. May kanya-kanyang pwesto ang mga opisyal, sponsors ng victory party, empleyado, representatives ng ilang agency at sa kanilang mga journalist. Pati ang mga mayayamang pamilya ng Isabela ay imbitado rin. Parang umahon ang puso ni Jasmine nang mahagip siya ng mga mata ng lalaki. Sa Greenland Ordinance, maalagaan natin ang ating yamang lupa. Katuwang environmental agencies, isusulong ang sustainable agriculture at malawak ang reforestation. Babantayan ang responsableng pagmimina at quarrying. Ngayong ikalawang termino ko po, sa taot sa bayan ang aking serbisyo. Mas pagbubutihin at palalakasin natin ang pangkabuhayan ng taong bayan habang pinagyayaman pa ang ating paligid. Patuloy pa nito. Mabuhay si Mayor Adrian! Hiyaw ng ilang kawani roon. Sinundan iyon ng standing ovation at mas umugong ang palakpakan. Si Jasmine ang pinaka-proud kay Adrian sa puntong iyon. Dali-dali siyang lumapit sa platform sabay angat ng kamera. Automatiko namang tumingin ng lalaki sa kanilang dako sabay ngiti. Status report, Jasmine. Bungad ng senior editor sa tawag. Ongoing pa rin pong event, Sir Mike. Pero nakapag-speech na si Mayor. Isasend ko po ang file ngayon. Anya. Good. Aabot ba yun sa news program mamayang alas 11? Kinunan niya pa ng larawan ng ilang officials nang mag-picture taking ang mga ito saka pinasa sa editor. More wine, ma'am? Anang waiter nang dumaan sa table nila. Yes, thank you. Sagot niya agad. Kunwaring tinutok niya ulit ang kamera sa dako ni Mayor. Pasimpleng pinagmasdan niya ang lalaki sa lente. Ito ang climax ng career niya. Ang ma-assign bilang regular reporter ng Municipal Affairs. At muli itong masubaybayan gaya ng dati. Varsity ng basketball at achiever si Adrian noong high school. Habang siya naman ang campus journalist na laging naka-assign para i-cover ito. Sa mga interview, awarding at laro ng lalaki, automatiko ang pitik ng kamera at ballpen ni Jasmine. Kahit noong nasa Maynila na siya para magkolehiyo, lagi pa rin siyang nakikibalita tungkol kay Adrian. Maluwag ang dibdib niya dahil wala itong girlfriend. At nang malaman ang mayoral candidacy ng lalaki, agad niyang iniwan ang pangarap na news station para suportahan ang karera nito. Kahit anong titig mo, imposibleng mapasayo ang katulad niya. Mapait niyang saway sa sarili. Maalis ka na, maaga pa, tsaka may mamahaling alak pa mamaya.
Tukso ng kasamahan niya sa mesa. Sayang, may irarush pa akong report eh. Enjoy kayo. Anya sabay bitbit ng gamit palabas. May assigned rooms para sa mga guest. Alibay niya lang iyon. Ang totoo ay gusto niya lang talagang magmukmok. Mabuti nga at kakaunti ang tao sa bar area ng hotel. Medyo tipsy na siya nang tumawag ang kanyang mama Jackie. Hello ma. Kamusta ka? Wait, are you drunk? Mabilis na nagbago ang boses nito. Ma, nasa party ako, remember? Yes. Sinilip niya ang cellphone nang sandaling tumahimik ang linya. 11:45 na ma. Bakit ma? Everything's fine? I was browsing on Facebook. Pampaantok lang. Dumaan sa newsfeed ko yung first ever report mo sa TV. Super telegenic ka, anak. Even commenters praised your beauty. Mana ka talaga sa akin. Tulog na si Papa no. Hindi yun papayag na sa'yo ko nagmana. Biro niya. Saglit silang natawa. Alam niya kung saan patungo ang sinasabi nito. You know, I will always support your decisions. Medyo nakapagtataka lang. Bakit umalis ka when that's your dream? Kung may ginawa silang masama sa'yo, we have your back, okay? Thank you, ma. But believe me, safe at secured ako sa station. Mas gusto ko lang maging in-service dito sa Isabela. I'm good, ma. It's been 2 years and I'm still doing what I love. Natatawang sagot ni Jasmine. Okay, take care. I love you. Love you too. Nilagok niya ang alak. Muntik niya pang mailuwa iyon nang makitang palapit si Adrian sa pwesto niya. Adrian, Mayor. Utal-utal niyang bulalas. Kinalma niya ang sarili nang maging ang bartender ay magalang itong binati. Sorry, mukhang naabala kita. Hindi po, Mayor. May problema po ba? Anya saka tumayo. Bigla siyang nahiya nang tingnan nito ang mga shot glass sa countertop. May problema ba, Jasmine? Concern nitong tanong. Wala po, Mayor. I just like drinking alone. Maybe we can talk somewhere else? Tumango ito. Wala siyang nagawa nang kunin nito ang gamit niya. Bukas na lang natin pag-usapan ng trabaho. Magpahinga ka na, Jasmine. Ihatid na lang kita sa kwarto mo. Anang lalaki nang nasa hallway na sila. Adrian, baka kung anong sabihin ng ibang tao. Magkaibigan tayo noon. Pero, influential ka na. Bulong niya. Wala naman tayong ginagawang masama. Besides, we're friends. Kaysa naman hayaan kitang matumba rito. Hindi naman ako lasing. Nangihina niyang sagot. Halo-halong emosyon ang lumutang sa dibdib niya. Masisiyahan ba siya sa pagtrato nito? O malulungkot dahil kaibigan lang talaga ang tingin nito sa kanya? Dito ang kwarto ko. Ani Jasmine. Tumuloy ang lalaki sa loob para ilapag ang mga gamit niya sa mesa. Para siyang matutunaw tuwing malapit ito. Akala niya ay iinumin ni Adrian ang tubig mula sa water dispenser. Ngunit iniabot nito sa kanya ang baso. Drink, namumula ka. Napamura siya sa isip. Dahil ba sa alak iyon, kaya nawawalan siya ng kontrol sa sarili? Matagal niya nang itinatago ang nararamdaman. Nagre-rebelde na ba ang puso niya? Don't do it. Don't do it. Pakiusap ni Jasmine sa isip. Ngunit imbes na kunin ang tubig, tumingkayad siya para abutin ang labi nito. Ramdam niya ang lamig ng tubig sa damit niya. Natapon iyon ng lalaki. Hinawakan siya ng mahigpit ni Adrian sa magkabilang braso. Jasmine. Kunot noon itong sambit. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nanginginig niyang paliwanag. Automatikong bumuhos ang luha niya sa takot. Bakit, Jasmine? Ilang segundo siyang pumikit. Matagal na kitang mahal, Adi. Mahina niyang untag. Wala itong imik. I won't do it again. Sorry, Adi. Hindi na mauulit. Bago niya pa man matapos ang sasabihin, ay marahang lumapat ang labi nito sa labi niya. I am where I am today because of you. You inspire me, Jasmine. Para siyang nagdideliryo. Hinayaan niya ang sariling tuluyang matunaw sa init ng bisig nito. Inubos nila ang buong gabi sa piling ng isa't isa. Nagising si Jasmine na wala na si Adrian. Inakala pa niya noong una na panaginip lang ang nangyari. Bagay na napatunayan niyang hindi.
Matapos makita ang katawan sa bathroom mirror, tila nakalutang siya sa ere. May kakaibang elektrisidad na bumuhay sa umaga niya. Wala sa sariling sinagot niya ang cellphone nang may tumawag. Jasmine, status report. I need a quote ASAP. Ang editor ulit iyon. Namilog ang mata niya nang salipin ang oras. Copy sir. Nagmamadali niyang sagot. 8:00 ang simula ng ribbon cutting sa bagong tayong ospital sa bayan. Kinuha niyang extra shirt at pantalon sa bag, sabay larga paalis. Pagdating niya, naroon na ang ilang officials, ang partner engineers at media. Tinutok agad ni Jasmine ang kamera para kumuha ng litrato. Wala pa si Mayor? Anya sa katabi. On the way na raw. Sariwa pa sa isip niya ang namagitan sa kanila. Ang mga bagay na ipinaramdam ng lalaki sa kanya. Nagdideliryo ang bawat parte ng katawan ni Jasmine. Be professional, please. Tahimik niyang pakiusap sa sarili. Excuse me po nanay, ako po si Jasmine Padilla ng ITV News. Pwede ko po ba kayong mahinga ng reaksyon? Baling niya sa ginang. Kilala kita ma'am, sige po. Ano po masasabi niyo sa libreng ospital ng munisipyo? Anya. Nako po, sobra-sobrang pasasalamat talaga kay Mayor Adrian. Sa ilang taong pamumuhay ko sa Isabela, abay sa wakas, nasilayan ko ang pangakong yan ng mga nauna pang nakaupo. Hindi na kailangan bumiyahe pa sa syudad. Katunayan nga, nung nagkasakit ang apo ko, wala kaming nagawa kundi ang sumugod sa ibang bayan. Kaya salamat talaga kay Mayor. Para po ba kay Mayor ang dala ninyo? Nakangiting iniangat ng matanda ang basket ng saging. Opo ma'am, bunga po ito nung ipinamigay na pananim ng munisipyo. Tumango si Jasmine. Salamat po sa oras ninyo, nanay. Umugong ang usapan ng mga tao kasabay ng alertong pagkuha ng litrato ng media. Bumaba mula sa kotse si Mayor Adrian. Dali-daling nakasingit si Jasmine. Taliwas sa laging reaksyon ni Adrian tuwing babaling sa kanyang kamera, walang ngiti sa labi nito sa mga sandaling iyon. May nangyari sa kanila. Hindi si Adrian ang tipo ng lalaki na parausan ang tingin sa babae. Gusto niya rin ako. Pangungumbinsi ni Jasmine sa sarili. Maikling talumpati lang ang ibinigay nito kanina. Hindi rin ito nagpaunlak ng interview. Miss Jasmine, ang bilin sa amin ni Mayor, wag mo nang tumanggap ng media. Kapag kailangan daw ng statement, saka na lang daw po kung urgent. Pigil ng receptionist. Gail, pwede ba makausap si Adi? Mahinang tanong niya. Kuha agad nito ang gusto niyang sabihin. Batchmate sila noong high school at alam din itong magkaibigan sila ni Adrian. O sige na nga, wait lang, may kausap pa siya. Nang lumabas ang kausap nito, sinend niya siya ni Gail na tumuloy. Abala si Adrian sa pagpirma ng kung anong dokumento. Kumunot ang noo nito sa presensya niya. I'm sorry. Sinabihan ko si Gail na wala sa schedule ko magpa-interview. Adi, umihip ang tensyon sa hangin. Kapag kinatawag niya ng ganoon ng lalaki, ibig sabihin, personal ang dahilan niya. Jasmine. Buntong hininga nito at maya-maya pa'y lumapit sa kanya. Yung kagabi. Napapalanok nitong sabi. Sumibol ang pag-asa sa kaibituran ni Jasmine. Aamin na ba si Adrian sa kanya? Pareho ba sila ng nararamdaman sa isa't isa? Sinong naunang magmahal sa kanilang dalawa? Jasmine, kalimutan na natin yung kagabi. Sa halip ay bulong ni Adrian. Kalimutan? Mapakla niyang sagot. Trabaho at buhay natin ang apektado rito. But it's just one night. I treasure you. Magkaibigan tayo noon pa. You're in fact my #1 supporter. Hanggang ngayon nandiyan ka palagi para sa akin. It's just one night. Huwag nating hayaang masira tayo dahil lang sa isang gabi. Si Adrian ba talaga ang kausap niya? Hindi siya makapaniwala sa narinig galing sa bibig nito. Hindi yun isang gabi lang para sa akin, Adi. Mabilis na uminit ang mga mata niya. Wala naman akong hihingin sa'yo. Marami kang commitments. Ayaw kong sumabay sa burdens mo. Uulitin ko, matagal na kitang mahal. Hindi ko sinabi yon dahil spur of the moment. Lasing ako. Gising ako. Tulog ako. Kahit sa panaginip ko pa. Mahal kita palagi, Adrian. Ani Jasmine.
Tila pinipilipit ang puso niya habang nagpapaliwanag. Maayos ng buhay ko sa Maynila. Ikaw lang naman ang binalikan ko rito eh. Sa lahat ng pangarap ko, ikaw ang hindi pa natutupad. At yung kagabi, I will carry it with me for God knows how long. Dagdag niya pa. Umiwas ng tingin ang lalaki. Masyado siguro ako nag-ilusyon. Akala ko, may ibang meaning yun eh. Don't worry. I can understand. Mauna na ako. Bago pa man siya pumihit patungong pinto, gumapang ang braso ni Adrian sa baywang niya at halos manginig si Jasmine nang maramdaman ang init ng labi nito sa kanyang tenga. Gusto kita. Marami nga akong commitments. At natatakot akong hindi ikaw ang priority ko. Ayoko maghintay ka. Pero mas ayaw ko mawala ka sa akin. May isasantabi kita. Pero ayoko magpunta ka sa iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan itong bulong. Tila nakakita siya ng fireworks sa paligid. Kailan pa? Ha? Humigpit ang bisig ni Adrian hanggang sa maging yakap na iyon. Kailan mo pa ako gusto? High school pa. Kaya nga, ginagalingan ko. Mga champion lang ang ini-interview mo eh. Ikaw, kailan pa? Noong high school din. Kaya rin ako nakaabang lagi kahit minsan. Hindi na scope ng gawain ko sa publication noon. Kagat labing pag-amin niya rin. I can't promise anything, Jasmine. Magulo ang politika. Mawawalan ng tiwalang tao sa pagbabalita mo kung konektado ka sa akin. I just want you, Addie. I always want you so badly. Walang pangalan ang kung anumang namamagitan sa kanila. Pero di hamak na higit yon sa mutual understanding. Lalo't ilang gabi pa ang pinagsasaluhan nilang dalawa. Tila naka-shutdown ang logic ni Jasmine. Pinangunahan siya ng kanyang puso at laman. Halos mabaliw siya sa selos at inis nang mag-viral ang report niya patungkol sa pamumuno ni Adrian. Grabe naman tong comments. Halakak ng kasamang si Vera. Hindi siya mapakali sa kinauupuan. Jazz, nagbabasa ka? Sabi nitong isa Mayor, puno na bang Isabela? Lilipat sana kami. Wait, ito pa. Grabe naman kayo, may sarili kayong TDH? Hagalpak pa nito. Anong TDH? Mahina ba internet nyo? Edi tall, dark and handsome. Sinakyan pa iyon ng ibang mga kasama niya. Oy, bakit nakasimangot ka? Di ka ba natutuwa na may engagement ang page natin? Especially dahil sa reports mo. Puna ni Miranda. Puyat lang po ako, ma'am. Maraming events lately eh. Kaya wala akong maayos na tulog. Anya. Swerte ng buong Isabela kay Mayor Adrian. Single pa rin siya, no? Saad ulit ni Vera. Kating-kati si Jasmine na ang kanin si Adrian. Kung pwede lang ipagmalaki na siya ang gusto nito, ginawa niya na. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Kinuha niya ang cellphone at tumipa ng mensahe. I missed you, Addie. Biglang pumormal ang mga kasama niya nang pumasok si Sir Mike sa meeting room. Good morning. Before we start, special mention sa'yo, Jasmine. Tumaas ang bilang ng followers natin after we published your report. And this is our agenda for today. Panimula ng senior editor. Tipid ang ngiti niya, kunwaring taimtim na nakikinig habang naglalakbay ang kalahati ng kanyang diwa. Napaigtad si Jasmine nang may pumasok na mensahe. I missed you more. Tugon ni Adrian. Isang message lang at kumpleto na ulit ang kanyang araw. Good evening. Salubong niya sa ina sabay halik sa pisngi nito kinagabihan. Buti na padalaw ka, Jasmine. Sakto nagluto ako ng apritada. Dad, si Jasmine nandito. Hiyaw pa ng mama niya. Agad namang sumilip ang kanyang papa Ricky. Mom at dad ang endearment ng mga ito. Kamusta anak? Bati ng papa niya bago siya niyakap ng mahigpit. I'm doing great. Namimiss ko na rin kayo eh. Hay, nasa iisang bayan na nga lang tayo. Reklamo ng kanyang mama Jackie. Pagdating sa komedor, todo asikaso ang dalawa sa kanya. Come on, maupo na kayo. Don't serve me, please. Gusto ko mag-dinner kaharap nyo. Ma, pa. Natatawa niyang bulalas. Pagbigyan mo na kami. Anyway, ang galing mo talaga anak. Kahit nasaan ka pa, talagang magsha-shine ka. Malakas ang hatak ng reports mo sa tao.
Even on Isabela residents follow our news page. Anang mama niya. Huling check ko, going hundreds of thousands ang reaction eh. Dagdag pa ng papa niya. I'm sorry to break it to you. Hindi po ang report ko ang may appeal sa tao, kundi ang subject ko, si Mayor Adrian. Apple of the eye siya ng netizens ngayon eh. Anya. Oo naman, pero engaging ang reports mo kaya ganun. Besides, bukod sa news, nagsusulat ka rin ng ibang klase ng report, hindi ba? Avid reader kami ng papa mo. Maraming engagements din. Depensa ng mama niya. Tumangu-tangu siya. Masyadong bilib ang mga magulang sa kanya, kaya sumang-ayon na lang siya. Oo nga pala, may dala akong newspaper. Naiwan ko sa kotse. Anya. Wala pang girlfriend si Mayor, ano? Sa gwapo at galing niya. Ngayong sikat din siya. Siya ang pila ng kababaihan. Dito pa nga lang sa Isabela, sobra-sobra na eh. Hirit muli ni Mama Jackie. Umukit ang mayabang ng ngisi sa labi niya. Tapos ng pila, Mama. Tinapos ko na. Bulong ni Jasmine sa isip. Bakit ba? Huwag mo sabihin nakapila ka kay Mayor. Sabat ng papa niya. She, naanakan mo na ako't lahat, siloso ka pa rin. Muntik pa siyang mabulunan. Tatawa-tawang sumimsim siya ng juice. Dito ka matutulog, anak. Ihanda namin ang kwarto mo. Baling ni Mama Jackie sa kanya. Hindi po, may errands ako tonight. Sana, outside work naman. Malapit na ako mag-60. Masakit na ang likod magbuhat ng apo kapag gano'n. Pagpaparinig pa ng kanyang ama. Umirap siya dahilan para humalakhak ang mga ito. 26 pa lamang si Jasmine. May mga naging fling noon pero hanggang doon lang. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa mga magulang. Susulpot na lang po ako ulit. Thanks sa dinner. Tumatawang Anya. Palibhas sa solong anak, clingy ang Mama Jackie at Papa Ricky sa kanya. Sinisikap na lang ni Jasmine na bumisita tuwing may libre siyang oras. Tahimik ang eskinita patungo sa kanyang apartment. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang may masiplatang kotse roon. Parang mababasag ang puso niya sa lakas ng tambol niyon. Adi, excited niyang bulalas. Dali-dali niyang naipark ang kotse saka tumakbo patungo sa sasakyan ni Adrian. Agad kinabig ni Adrian ang baywang niya sabay sakop sa kanyang labi pagpasok niya roon. Sinabihan mo na lang sana ako. Baka may makakita sa atin, Adi. I miss you so much. I can't wait any longer. Let's get inside. Yaya niya. Ngunit tila bingi ang lalaki. May kung anong pinindot ito sa obra ang upuan. Tumawid sila sa likurang bahagi ng kotse. Mariing tinakpan ni Jasmine ang bibig para pigilan ang kanyang halinghing. Sa intensidad ng tensyon at init sa kotse, inaasahan niya nang maliligo sila sa pawis. Hinihingal silang nahiga roon. Sumandal si Jasmine sa malapad nitong dibdib. You've seen the news for sure. Viral ka na, Adi. I'm so proud of you. Kinintala ni Adrian ng halik ang kanyang noo. Wala sa isip ko magpasikat. But since you're proud of me, then it's worth it. Bulong nito. Mas dumami nga lang ang karibal ko. Nakangusong Anya. Really? Ikaw lang ang nakakita ko, Jasmine. Tumatawang isinubsob niya lalo ang sarili sa katawan nito. Kumustang meeting? Pag-iiba niya ng usapan. Not that good. May reports tungkol sa construction firm na hindi sumusunod sa ordinance. But we're still investigating. Kumala siya rito at naalarmang tinitigan ang lalaki. Do you want me to help? I can send you updates in case makatanggap kami ng ganitong reklamo. Presinta niya. I'd appreciate that. Kung may magre-report, then get the story. Just don't go further. Tumango siya. I have to go. Biglang paalam ni Adrian. Pilit niyang itinago ang disappointment. Gusto niya pa sanang makasama ito. Of course. Drive safely, Adi. And please, next time, ako na lang ang pupunta sa'yo. Tugon ni Jasmine. May puwang sa dibdib niya habang nakatanaw sa papalayo nitong kotse. Kanina lang, abot niya ang langit. Paanong bumagsak agad sa lupa ang puso niya? Gusto niya ng higit pa. Bagamat alam niya sa kanyang sarili na hindi maaari. Gayunman, kung sa dilim lamang sila pwedeng magkita, siya na mismo ang lalayo sa liwanag, manatili lang sa anino nito. Vera,
May current issue ba ang mga farmers ng Isabela? Ani Jasmine nang pumasok sa station kinabukasan. Climate change? Anang babae. Of course. Pero ang ibig kong sabihin, may problema ba sila sa ordinance ng munisipyo? Any construction firm? Nagkaroon ba ng conflict? Nasa agricultural unit si Jeremy ngayon. Baka may latest input siya. Yung last report mo, positive naman ang reaction nila, di ba? So far, wala namang nakuhang balita sa kahit anong conflict. May iniimbestigahan ka ba? Bulong nito. Umiling si Jasmine. I just wondered. Sige, thank you. Bumalik siya sa mesa. Imbis na tapusin ang sinusulat na report, inuna niyang mag-research tungkol sa construction firms ng bayan. Hindi kaya political rival iyon ni Adrian? Kinabahan siya bigla. Malaki ang tiwala ng mga tao sa pamumuno ni Adrian. Galing ang lalaki sa pamilya ng mga magsasaka, scholar at athlete ng bayan. May Latin honor nung college at ngayong ginagawang progresibo ang Isabela. Jasmine, yan na si Jeremy. Ani Vera. Bakit? Hinahanap mo ako? Pil yung ngisi ng lalaki. Natatawang inirapan niya ito. Ayaw niyang seryosohin ang pasimpleng palipad hangin ni Jeremy. I think, dapat may follow-up ang report ko tungkol sa Greenland Ordinance. Sabi ni Vera, galing ka sa agricultural unit. Kamusta? Okay naman ako, Jasmine. Kamusta ang status ng farmers? Ouch, akala ko ako. Anyway, yun ang subject ng report ko. Bigla itong nagseryoso. You know what? Why not we collaborate? I-pitch ko kay Sir Mike. Agad itong nagtungo sa opisina ng senior editor. Over naman sa diskarte. Pagbigyan mo na kasi Jasmine. Ang tagal niya na nagpapapansin sa'yo eh. Tumatawang komento ni Vera. Professional ako, Vera. So what? Single ka pa rin. Marahan siyang tumawa bilang tugon. Ang puso ko, hindi. Bulong ni Jasmine sa isip. Finally, we got to work together. Bulalas ni Jeremy pagdating niya sa cafe. Umorder na rin ang lalaki, bagay na pinagpasalamat niya. Aprobado ni Sir Mike ang collaboration nila sa exclusive report tungkol sa ordinance. Magandang ideya iyong binabantayan ang progreso ng mga patakaran ng munisipyo sa bayan. We've been working together naman ah. Ang gusto kong sabihin ay ito, yung tayong dalawa mismo. Don't get me wrong. Alam ko namang aware ka na gusto kita. Pero professional ako sa trabaho, Jasmine. I was so amazed when I saw you on TV. Hanggang ngayon kasi, starstruck pa rin ako eh. Ganun palang feeling, kababayan. Isabela Pride. Mahabang litanya nito. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Wala kang paligoy-ligoy ano? Biro niya. Of course, we're journalists. We're direct to the point. By the way, I compiled relevant materials. Seryoso na sila sa trabaho. Nakausap ko ang Farmers Association ng Barangay Lapus. Si Mang Noel ang head nila. Binisita raw sila ng isang Engineer Reyes at Attorney Santiago para papirmahin sila ng isang dokumento. Tinuro nito ang isang papel. Gusto ng mga yun na bilhin ang lupain nila. Pero hindi sila pumayag? Hula ni Jasmine. As expected. And these people tried to intimidate them. Binantaan pa sila na huwag magsusumbong. Nung matanggap ko ang text nila sa hotline natin, nag-investigate agad ako. Alam ba to ni Sir Mac? Ng mga boss, this is a big issue. Hindi pa. Hindi ko sinabing buong detalye. Mabuti nga pumayag sila sa exclusive report natin eh. Nasa munisipyo ka, Jasmine. You can easily relay this, but discreetly. Bakit discreetly? Malaking ebidensya na to. Siguradong a-action agad si Mayor. Malaking ebidensya, pero malaking kalaban. These people are from Lim Construction Firm. Namilog ang mga mata niya. Tama nga ang kanyang hinala. Owned by Joseph Lim, ang dating rival ni Mayor Adrian. Anya nang mapagtanto. Base sa mga nakalap ni Jeremy, hindi lang ang mga farmers sa Barangay Lapus ang ginigipit ni Joseph Lim. Gayon din sa ibang barangay. Ang sabi pa ni Jeremy, balak tumakbo ni Joseph Lim sa susunod na taon. Pagkatapos na pag-uusap nila ni Jeremy, ay nagmaneho siya patungo sa munisipyo. Gail, kailangan ko makausap si Mayor. Ani Jasmine. Mamayang 3:00 pa matatapos ang meeting. Kung makakapaghintay ka. Anang babae.
Okay, thank you. Ihintayin ko na lang. Umupo siya sa lobby nang biglang tumabi si Gail sa kanya. Tutal magkaibigan naman tayo ni na Adrian. Magsabi ka nga ng totoo. May relasyon ba kayo? Nag-aalala nitong tanong. Gail, hindi ka pa ba nasasanay sa akin? Trabaho ang pinupunta ko rito. Wala kaming relasyon. Ikaw na nagsabi. Magkaibigan tayo. Pagsisinungaling niya. Trabaho pa rin bang ipinupunta mo tuwing gabi? Natigilan si Jasmine. Ramdam niya ang pawis sa kanyang noo. Nakita ko, nung may irarash akong papeles kaya dumaan ako sa bahay ni Mayor. Galing ka ron. Iisipin ko sanang baka may dokumento ka lang na ipapakita o ano. Pero, hinalikan mo siya. Mahinang usal ng babae. Halos lumubog ang dibdib niya sa takot. Siya mismo, hindi matandaan kung kailan iyon nangyari. Dahil madalas siyang pasulpot-sulpot sa bahay ni Adrian. Huwag ka nang magsinungaling. Halata naman eh. Siguro nahahalata ako dahil kilala ko naman kayong dalawa. Mag-ingat lang kayo, Jasmine. Paano kung ibang tao nakakita sa inyo? Baka pagpapiestahan na kayo ng bayan. Paalala nito. Isa pa, problemado rin si Mayor. Ngayong mas lumalago ang Isabela, usap-usapang gumagalaw ng kampo ni Lim. Dagdag pa ng babae. Mariin siyang napalunog. Pareho silang tumayo nang magsilabasan ang mga opisyal galing sa conference hall. Good afternoon po. Bati ni Jasmine sa mga ito at ilang saglit pa ay namataan niya na si Adrian sa hanay ng mga opisyal. Pwede ko po ba kayong makausap? Magalang niyang tanong. Minuwestra ng lalaki ang opisina at pumasok na doon. Adi, tawag ni Jasmine pagkasara ng pinto. I got a report. Nakipag-team up ako sa katrabaho ko. Siya nakakuha nitong materials. Totoong may problema ang association ng farmers sa ilang barangay. Ginipit sila ng construction company ng pag-aari ni Joseph Lim. Balita niya pa. Ngunit tiningnan lamang ng lalaki ang folder sa mesa. Wala itong reaksyon. Thank you, Miss Padilla. I look into this. Rest assured that corresponding actions will be provided. For now, please leave this issue to our office. Formal na sabi ni Adrian. Kung professional na interaction lamang iyon, kanina pa siyang nagpaalam. Natulala siya sa lamig ng pagtrato nito. Adi, kabado niyang tawag. Sinilip nito ang wristwatch. May kailangan ka pa ba, Miss Padilla? Gumapang ang kaba sa kanyang kalamnan. Akmang haplusin niya ang braso nito pero automatiko itong umiwas. I want us to stop. Itong meron tayo. Itigil na natin. I am sorry for stringing you along, but I can commit and I don't want to. Tila mabibingi siya sa pagkabasag ng puso niya. Pinigilan niya ang pangingilid ng luha. Adi, hindi ba't wala akong hinihinging sobra? This is enough for me. Hindi ko hinihiling na maging tayo. Gusto ko lang na nasa tabi mo. Huwag mong ibabang sarili mo sa akin. Please respect my decision. Ayoko masirang reputasyon ko na dahil lang sa'yo. If you no longer need anything, you may leave now. Sandali pa siyang naestatwa sa kinatatayuan. Hindi na ba ako convenient? Kaya itatapon mo na lang ako? Mapait niyang angil. Kinuyom niya ang palad ng manginig iyon. Hanga siya sa sarili dahil napigilan niya ang humagulhol sa harap nito. Sooner or later, you know that this is going to happen. Dahilan nito. Sooner or later, magsasawa ka sa akin. Yun ba ang punto mo? Tila na insulto si Adrian sa kanyang sinabi. Akala ko maiintindihan mo, Jasmine. Binigay ko sa'yo lahat, Adi. I sacrificed everything for you. Ayoko, Adi. Huwag mo akong iwan ng ganun lang. Kumawala ang kanyang hikdi. I'm asking you to leave now. Sa halip ay sabi ni Adrian. Mabilis ang mga hakbang na umalis si Jasmine. Iniwas niya ang mugtong mga mata kay Gail at walang pasabing naglakad palabas. You're resigning? Bungad ni Jeremy sa tawag. Nasa airport si Jasmine. Unfair dito ang bigla niyang resignation. May collaboration pa naman sila. Sorry, Jeremy. Naibigay ko naman sa mayor's office ang report ko. For sure, a-action na nila yun. You can report that exclusively. Big break mo na rin kapag nangyari yon. Anya. Jasmine. Problemadong sambit nito. I'm so sorry.
I have a rough time now. 2 araw na ang nakalipas mula nang makipaghiwalay si Adrian. Hindi nga maituturing na break up dahil wala naman silang relasyon. Gayunman, wala nang rason para manatili pa siya sa Isabela. Anong plano mo? Babalik ka sa Maynila? Sa dati mong station? Imposibleng makabalik pa ako. Umalis ako when it was the peak of my career. Na-turn off na sa akin ng management. Gusto ko lang magpahinga muna. Pasensya na ulit. Anya, iyon din ang rason niya sa mga magulang. Pangalawang beses na niyang sinira ang sariling career dahil kay Adrian. I will miss you so bad. Best of luck, Jasmine. Mag-ingat ka palagi. Pagkatapos ng tawag, saktong inanunsyo ang kanyang flight. Akmang maglalakad na siya nang may humila sa kanyang braso. Jasmine Padilla. Anang estrangherong lalaki. Nakamask itong itim kaya hindi niya mamukaan. Excuse me, kilala ba kita? Nagmamadaling anya, ngunit hindi ito kumibo. Look, may flight ako ngayon. Ano bang kailangan mo? May offer kami sa'yo. Isang kwento lang. Babayaran ka namin ng malaking halaga. Hindi na ako reporter o journalist kung yun ang ibig mong sabihin. Please, I have to go. Ikaw ang babae ni Mayor Dominguez, hindi ba? Yun ang gusto naming marinig. Isang kwento lang, Miss Padilla. Nakahandaan ang pera mo. Bulong nito. Nanlamig ang kanyang sikmura. Tatawag ako ng gwardya o bibitawan mo ako ngayon na. Mariin niyang sagot. Agad siyang pinakawalan ng lalaki. Lakad takbo ang ginawa niya. Kahit sakay na ng eroplano, nanginginig pa rin siya sa takot. Paano niya nalaman? Sinusundan niya ba ako? Napapalunok niyang tanong sa sarili. Ang inaasahan ni Jasmine ay magiging mapayapa ang isip niya habang nasa Palawan. Ngunit walang panama ang sariwang hangin at dagat sa pag-aalala niya. 5 milyon, Miss Padilla. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa inyo ni Mr. Dominguez. Anang isang text message. Nagkulong si Jasmine sa hotel. Pinalitan niya rin ang cellphone at number niya. Paanong may ibang nakaalam? Sasabihan ko si Gail. Hindi. Tatawagan ko ba si Adrian? Kabadong bulong niya. Sino pa ba ang ibang nagkakainteres sa impormasyong iyon bukod sa mga kalaban nito sa politika? Masisira ang reputasyon niya, lalo na ni Adrian kung sakali. Pero ano naman, di ba? Single naman kami pareho. Parang timang nasabi niya sa sarili. Pero hindi ba't magiging issue na baka pinabango niya ng husto ang pangalan ni Adrian dahil may relasyon sila? Isa pa, palagi sa mga report niya ay sinasabi niyang single ito. I should let him know. Bumalik kaya ako sa Isabela. Pero paano kung nakasunod pa rin sa akin yung lalaki? Paano kung dukutin niya ako para lang magsalita? Anya sa sarili. Dala ng sobrang kaba, naduwal siya. Doble ang kabog ng dibdib ni Jasmine. Nasa po niya ang noo nang biglang umikot ang kanyang paningin. Nasaan ako? Bulong niya matapos maalimpungatan sa bagong silid. Do you feel better now? Anang doktora. Paanong? Hindi niya na natapos ang sasabihin ng magsalita ito. Isinugod ka ng staff dito sa klinik ko. Naabutan ka nakahandusay at walang malay sa hotel room mo, miss. You should be thankful. Ligtas kayong dalawa. Kami? Ligtas kami? Ulit ni Jasmine. Kayo ng batang dinadala mo. I advise you to have someone as your company. You seem so stressed out. Take these vitamins. Siguruhin mo ring balanse at nasa tamang oras ang kain mo. Halos hindi siya makahinga sa narinig. Samantala, ay mariing pumikit si Adrian habang nalulunod ang pandinig niya sa alburuto ng sinasakyang chopper. Ingat na ingat siyang hindi masangkot sa kahit anong conflict of interest. Bagay na hindi niya napagtagumpayan sa puntong iyon. Bagaman ang orihinal niyang pakay ay ang benchmarking sa ibang probinsya, may iba siyang motibo sa pag-alis ng Isabela. Salamat. Kung ikaw naman na nangangailangan ng tulong, maasahan mo ko. Sinsero niyang sabi sa kaibigan. Come on, dude. Tayo lang magkausap. Don't be too formal. Dudugong ilong ko eh. Pangaasar ni Jackson Chu, ang kaibigan niyang piloto. Pag-aari nito ang chopper. Half Filipino at half Chinese ang lalaki. Naging magkaibigan sila noong kolehiyo pa siya. Tinapik ni Adrian ang balikat nito at nagpaalam na nang mamataan ng isang kotse. Nasa hotel na siya, sir.
Balita ni Enrique, ang driver/secret investigator niya. May sumusunod pa rin ba sa kanya? Wala naman po ako napansin na may kahina-hinalang kilos. Huli na yung sa airport. Sa tingin ko, nananakot lang sila. Anang lalaki, saka ipinakita ang cellphone na nakabalot sa transparent plastic. Kay Jasmine nga ang cellphone na yun. Kahit pa nagmamadali na siyang puntahan ng babae sa hotel, pinili munang pumunta ni Adrian sa LGU ng Palawan para sa tourism meeting nila. Nasa hotel pa rin ba siya? Anya kay Enrique matapos masecure ang collaboration niya sa LGU. Yes, sir. Nang makarating, ayaw pa sanang ibigay ng receptionist ang numero ng hotel room ni Jasmine. Boyfriend niya ako, miss. Nag-away kami. So please help me. I missed her already. Pakiusap niya. Tila kinilig naman ang babae at nadala sa charm niya. Thank you so much. Ngiti niya nang sabihin nito ang detalye. At siyang kumatok sa pinto matapos malaman ang room number ni Jasmine. Jasmine, Bakas ang gulat sa mukha ng babae. Ngunit di hamak na lamang ang pagkabigla kay Adrian. are you okay? Nag-aalalang Anya. Mugto at malalim ang mga mata nito. Namumutla ang labi at parang walang maayos na tulog. Sumikip bigla ang kanyang dibdib. Sa kabilang banda ay halos manginig sa takot si Jasmine nang may kumatok sa pinto. Baka ang lalaki uli sa airport ang naroon. Nasundan niya ba ako? Bulong niya pa sa sarili. Nilakasan niya ang loob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Magkahalong ginhawa at gulat naman ang naramdaman niya nang si Adrian ang tumambad sa kanya. Adi, anong ginagawa mo rito? How did you know that I'm here? Bulalas niya. Alertong sumilip siya sa pasilyo, sabay hila rito papasok sa silid. Marami akong gustong sabihin. Let me explain. Hear me out, Jasmine. Panimula nito. Wala na siyang pakialam sa sakit na dinulot nito sa kanya. Katunayan, automatikong napalitan iyon ng seguridad at pangungulila. Adi, natatakot ako. Dito ka lang. Huwag mo akong iwan. I was at the airport that time. May lalaking lumapit sa akin. Gusto niyang ibulgar ko kung anong meron tayo. Tinapon ko rin ang cellphone ko. He kept messaging me. Don't leave me alone. Kahit ngayon lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Mahabang anya. Dali-daling pinunasan nito ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Kaya nga nandito ako. I'm sorry pero pinasundan kita, Jasmine. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Wala naman ako ibang pagpipilian. Nung nakumpirma kong galing sa kampo ni Lim ang mga problema sa bayan ngayon, naisip ko kagad na ilayo ka sa akin. I hired a private investigator to check on you from time to time. Kahit mabigat sa loob, hayaan na sana kita nung sabihin niya sa akin na aalis ka ng Isabela. Ani Adrian. Taimtim naman siyang nakinig at hinaplos ang pisngi nito. Sabik na sabik siya sa lalaki. But I got so worried. Habang sinusundan ka niya, napansin niyang may ibang nagmamanman sa'yo. Nakuha niya rin ang cellphone at tinapon mo. Hindi totoo na ayaw mo na sa akin. Sa halip ay untag niya. Of course not. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bago pa man matapos ang sasabihin nito, tumingkayad siya at sinakop ang labi ni Adrian. Sobrang saya ng puso niya sa puntong yun. Buntis ako, Adi. What did you say? Buntis ako. I was so stressed out kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayaw mo na nga. Imbis na tumugon, pinupog siya nito ng halik. I'm sorry for hurting you. I'm sorry. Sabay bulong ng lalaki. Anong gagawin natin? Please go back with me. Masama panatag ako na nasa tabi kita. I was so stupid I pushed you away. Akala ko kapag ganun, mapaprotektahan kita. I should have planned better. I should have kept you by my side. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun. Umuwi ka sa akin, Jasmine. Paano kapag nalaman ng mga tao? Natatakot akong baka maapektuhan ang dinadala ko, Adi. Nitong nakaraan nga, hindi ko na maalagaan ang sarili ko eh. I was so devastated and anxious at the same time. Malalaman at malalaman ng publiko ito. But I won't hide you forever. Ayoko namang nagtatago tayo lagi. Kailan ba naging masamang magmahal? Paiimbestigahan ko itong nananakot sa'yo. At kapag nalaman ko kung sinong nasa likod nito, I'd give them what they deserve. Huwag ka na matakot ha.
Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Hindi na, Adi. Hindi na ngayon nandito ka na sa tabi ko. Nakangiting bulong ni Jasmine. Bumiyahe sila pabalik sa Isabela. Namukaan niya pa ang piloto ng chopper. Si Jackson Chu iyon. Kalaban ito ni Adrian sa mga basketball league ng bayan noon. Finally, I got to meet you. Ngisi ng lalaki. Tumingin siya kay Adrian saka bumaling ulit kay Jackson. Kilala mo ko? Anya. Paano hindi? Mukhang mabiga. Halika na, Jasmine. Marahan siyang hinila ni Adrian papasok sa chopper. You're so possessive, dude. Baka masakal siya sa'yo. Panunukso ni Jackson at sumakay na rin. Uminit naman ang pisngi niya sa narinig. Habang nasa ere, ay hawak pa rin ni Adrian ang kamay niya. Namalaya niya na lang na nakatulog siya nang magsalita ang lalaki. Nandito na tayo. Malambing na bulong ni Adrian. Takang-taka si Jasmine nang mabungaran ang malawak na lupain. Rinig niya rin ang agos ng dagat mula sa di kalayuan. We're still working on this land. Kapag nakaipon ng sapat na pondo, gagawing airport ang bahagi na to ng Isabela. Sa ngayon, nilalakad pa rin ang proseso. Para sa agenda namin yun, kaya hindi pa naisa sa publiko. Anang lalaki. Hindi niya napigilan ang pagkamangha. May kotse namang nakaabang at tanaw niyang may driver doon. I know that you're committed to our town. Gaya ng sabi ko, wala akong balak na agawin ka sa bayan. Hindi ko rin naman gagamitin ng bata laban sa'yo. I will always support you. Huwag mo lang sana akong ipagtabo yan ulit. Hinagkan nito ang labi niya. I'm so sorry. That was my biggest mistake, Jasmine. I-exit na pala ako. Sige, tuloy nyo na yan. Singit ni Jackson. Bigla tuloy siyang nahiya. Nagpasalamat sila kay Jackson bago ito umalis. Tutungo pa pala ito sa Manila. Sumakay naman sila sa kotse at nag-umpisang bagtasin ang daan. Pansamantala silang nanatili sa bahay ni Adrian. Baka raw napagod siya ng gusto sa biyahe. Kaya minabuti nitong magpahinga muna sila roon. Kamusta ang pakiramdam mo? Anang lalaki nang puntahan siya sa kwarto. May dala itong tray ng pagkain. Sabayan mo na ako, Adi. Oo naman. Ngiti nito. Bakas ang excitement sa tinig. May cravings ka ba? Do you like the food? Please tell me. Napangiti naman siya. Gusto ko, Adi. Mukhang wala pa akong pinaglilihian. In fact, gusto ko lang kumain ng kumain. Parang hindi naman pihika ng baby natin eh. Papunta tayo sa pamilya ko. Ipapakilala kita sa kanila, Jasmine. I already informed them about us. Napawi ang ngiti niya nang biglang kabahan. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Wala kaming relasyon ni Adrian pero buntis ako. Imbis ay bulong ng isip niya. May problema ba, Jasmine? Gusto mo bang pumunta muna tayo sa inyo? Walang idea ang parents ko, Adi. Ang alam nila, nasa Palawan pa ako ngayon. Tingin mo, gustuhan ako ng mga magulang mo. Tila kabadong tanong nito. Ikaw pa talaga ang mababother? Oo naman. They admire you. Magugulat sila. Sigurado yun. Pero sigurado rin akong gusto kanila. Ako nga ang dapat mabother, Adi. Natatakot ako sa impression ng pamilya mo sa akin. Kagat labing pag-amin niya. You're pretty and successful. Puri nito. Pinigilan naman niya ang ngumiti. Seryoso nga. Nguso niya. Seryoso ako. I don't see any reason for them to dislike you. Bago ko man marating ang kinakalalagyan ko ngayon, nanggaling muna ako sa hirap. I came from a humble family, Jasmine. Lalo na ngayong may impluwensya ako sa bayan. Ni minsan di nila ako ginamit para manamantala o mga abuso ng iba. I assure you, mabait sila. They will openly welcome you. Huminga siya ng malalim bago tumugon. Excited din ako makilala sila. Paniguradong mabait ang pamilya mo dahil napalaki ka nila ng tama. Panimula ni Jasmine. Ang akin lang, hindi naman ako successful gaya ng iniisip mo. I resigned from the station. Naisip kong wala ka ng pakialam sa akin kaya umalis na agad ako rito. I'm basically jobless. Isa pa, hindi naman tayo pero buntis ako kagad. Anong iisipin nila sa pagkababae ko? Wala akong maipagmamalaki. Naiiyak pa niyang dugtong. Dala na rin marahil ng pagbubuntis niya kaya halo-halo ang emosyon niya sa puntong iyon. I'm worthless next to you.
Ginagalang ka ng Isabela. Hinahangaan ka ng marami. Samantalang ako, hindi maayos ang direksyon sa buhay. Patuloy niya pa. Mahal kita. At mahal mo rin ako, tama. Tumango siya. Mahal mo ako kaya iniwan mong buhay mo sa Manila. Mahal mo ako kaya ano nasaktan kita. Iniwan mo ulit ang buhay mo rito sa Isabela. Mahal mo ako. Kaya nakasuporta ka sa akin anumang oras at sitwasyon. At mahal mo ako. Kaya magkakaanak na tayo ngayon. Ani Adrian. This is not the proposal I imagined, pero Namilog ang mga mata niya nang may kunin itong maliit na itim na kahon sa bulsa. I want you to be my wife. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Will you marry me? Adi, you have no idea how much I want to be with you forever. Naluluha niyang sambit. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Silver iyon at may blue diamond sa gitna. You're my fiancé now. Bulong ni Adrian sa katinawid ang distansya ng kanilang labi. Posible palang maging ganon katamis ang isang halik. Samantala, balak ni Adrian na mamanhikan agad sa mga magulang ni Jasmine. May kaunti siyang panghihinayang dahil ang sorpresa sanang magarbong engagement ay naging biglaan at simple na lang. Di bale, ang mahalaga ay nabigyan niya ng assurance si Jasmine. Si Jasmine po, fiancé ko. Pakilala niya rito sa mga magulang makalipas ng ilang araw. Magandang umaga po. Bati ni Jasmine sa mga magulang niya. Ramdam niya ang panlalamig ng kamay nito bago ito kumalas para magmano sa kanyang mga magulang. Halos mapunit naman ang ngiti ng Mama Wilma at Papa Diego niya. Napakaganda mo sa TV. Mas maganda ka sa personal. Magiliw na puri ng mama niya rito. Kilala niyo po ako? Bulalas ni Jasmine. Abayo naman. Napapanood ka namin noon sa TV. Napakaswerte ng anak namin sa iyo, Jasmine. Dagdag pa ng kanyang ama. Ako po ang maswerte kay Adrian. Halos pumalakpak naman ang tenga niya sa sinabi ng babae. Nakaayos na ang pagkain sa mesa at inaya na sila roon ng mga magulang niya. Napag-usapan na po namin ni Jasmine na ikasal next year. Maraming nakasalang na plano sa munisipyo. Kaya ayoko munang madaliin at isabay ngayon. Paghahandaan po namin. Balita niya. Saka, mamanhigan na po ako sa susunod na linggo. Mahirap na, baka mawala pa sa akin eh. Dagdag pa niya dahilan para palihim siyang kurutin ni Jasmine sa braso. Nagtawanan tuloy ang mga magulang niya. Oh, huwag kang mahiya anak, kuha ka pa. Malaming nasabi ng mama niya kay Jasmine. May pinaglilihian ka na ba? Okay lang ba sa'yo ang ulam? O may gusto ka pang ipaluto? Okay na po ito, ma'am. Hindi pa naman po ako sensitive sa kahit anong pagkain. Iha, anong ma'am? Mama at papa na rin ang itawag mo sa amin. Napangiti siya nang mamilog ang mga mata ng babae. Opo, mama. Tila nahihiyang sabi ni Jasmine. Pinigilan ni Adrian ang sarili. Masyadong adorable si Jasmine sa paningin niya at gustong-gusto niyang halikan ito. Halos isang oras na sila sa tahanan ng mga magulang niya. Hinayaan niyang magkausap ang Mama Wilma at si Jasmine sa kusina. Adrian, may tiwala ako sa mga plano mo. Pero hindi bata, mas madali kung i-anunsyo mo na sa publiko ang nalalapit niyong kasal. Kung alam na ng mga tao ang relasyon ninyo ni Jasmine, wala nang magagamit ang kampo ni Lim para siraan ka. Nag-aalala pa rin kami ng mama mo. Mahinang sabi ng kanyang ama. Nag-iimbestiga pa rin kami, Papa. Wala pang kasiguraduhan na kampungan ni Limang sumisira sa pangalan ko. Pareho silang nasa balkonahe at nakadungaw sa labas. Konklusyon ko lang yun. Siguradong naisip mo na rin. Sino namang may makinarya para siraan ka? Sino ba nagkaka-interes sa pagbagsak mo? Anito, huminga siya ng malalim. Bakit nga ba hindi mo na lang i-anunsyo, Adrian? Ulit ng papa niya nang hindi niya sinagot ang tanong. Kapag maayos ng lahat, saka ako ipapaalam sa mga tao. Mukhang hindi kumbensido ang papa niya, ngunit hindi na ito umimik. Alam niyang mahal na mahal siya ni Jasmine, kaya suportado lagi nito ang kanyang mga desisyon. Pero natatakot siyang umalis muli ito kapag sinabi niya ang totoo. Doon na muna nagpahinga si Jasmine at nang masigurong tulog na ang babae ay saka siya umalis. Magandang hapon po, Mayor. Bati ng guard at pinagbuksan siya ng gate.
Ngumiti naman siya rito. Mayor, it's been a while. Please come in. Masayang salubong sa kanya ni Ramon Gracias. Sayang, hindi kayo nakapag-abot ni Maureen. May meeting ngayon ng anak ko sa kabilang bayan. You know, hinahanda ko na siya para sa mga negosyo namin. Nakangiting saad ng matanda. Gusto ko lang po magpasalamat ng personal. Itong Hacienda at farm business ninyo, lagit-lagit pong nakaangkla sa ordinansa ng munisipyo. Bukod doon, maraming magsasaka po ng Isabela ang binibigyan nyo ng hanap buhay. At ngayong may gumugula sa akin sa politika, nakasuporta pa rin po kayo sa akin. Kaya malaki pa rin po ang tiwala sa akin ng publiko dahil pinagkakatiwalaan nyo ako. Walang anuman, para sa bayan at syempre, para sa future son-in-law ko. Halakak pa nito at tinapik siya sa balikat. Nilalamon siya ngayon ng kanyang konsensya. Lingid sa kaalaman ni Jasmine, balak ay pagkasundo ni Ramon Gracias ang anak nitong si Maureen sa kanya. Malaki ang utang na loob niya rito. Katunayan, naging scholar siya nito noong kolehiyo. At nang kumandidato siya, ang mga Gracias din ang unang sumuporta sa kanya. Oh, bakit parang dismayado ka yata? Huwag mong sabihing aayawan mo ang anak ko. Nakangiti ngunit bakas ang sarkasmo nito. Mariing napalunok si Adrian. Hindi naman po sa ganun. Maureen is a career woman. Hindi po ba siya na rin ang nagsabi? Ayaw niya magpakasal. May hilot pa ang anak kong yan. Besides, ngayon pa lang kayo nagkakilala. Mabuting at napagdesisyonan niya nga ayusin ang negosyo namin dito. Just give her time. Lalambot din ang anak ko sa'yo. Sa victory party pa lang, sinabi na ng matanda na gusto nitong maging manugang siya. Akala niya simpleng biro lang iyon. Ngunit isang araw, bago siya umalis para sundan si Jasmine sa Palawan, pinakilala nito si Maureen na nooy bagong dating sa Isabela. Gayunman, alam ni Adrian kung sino ang nasa puso niya. Mas lalong hindi niya hayaang solohin ni Jasmine ang pagbubuntis nito sa kanilang magiging anak. May intindihan ni Maureen ang importansya ng kasunduang ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Adrian. Ayaw mo bang mas maging maimpluwensya sa bayan? Desididong tanong ng matanda. Mag-uusap po kami ni Maureen. Tanging sabi ni Adrian. Naalimpungatan naman si Jasmine nang maramdamang may humahaplos sa kanyang buhok. Adi, kanina ka pa? Bulalas niya. Medyo. You look so comfortable. Buti na ba na-i-enjoy mo rito? Puna ng lalaki at niyapos ang baywang niya. Automatiko naman ang ngiti ni Jasmine. Dati, pinapangarap lang kita. Hindi ako makapaniwalang natupad na rin sa wakas. I can't wait to sleep and wake up next to you. Anya. I love you so much. Always remember that, okay? Ikaw at ikaw lang gusto ko makasama sa huli. Bigla naman siyang napaisip. Adi, how's the investigation so far? Sigurado nag-aalala si na mommy kasi hindi nila ako makontakt. Nawala rin sa isip ko na tawagan sila gamit ang bago kong number. I'm still worried. Hindi na matrace kung sino gumagamit ng phone number. We're still investigating. Wala na rin naman nakasunod sa'yo. Kaya mas mabuting dito ka na lang muna. Paanong natuntun ako ng lalaki o ang number ko? Nagtataka niya pang tanong. Di kaya may nabigyan ka accidentally during your field reports. May iba ka bang sinabihan na aalis ka? Meron, pero sa station lang naman. Nabanggit ko na mag-resign ako. Ani Jasmine. Hey, don't stress yourself out. We should schedule your check-up this week. Huwag ka rin mag-alala. Bibisita rin naman tayo sa parents mo. Mamamanigan pa ako sa kanila. Nakangiting usal ni Adrian. Nahawa rin siya sa ngiti nito sa bayakap muli sa lalaki. Magtatatlong araw na rin siyang nananatili sa mga magulang ni Adrian. May mga bisitang opisyal at dumudulong ng mga tao sa bahay ng lalaki. Kung kaya, mas mabuting doon na muna siya. Isa pa, nagsabi rin si Adrian sa kanya na sa weekends pa ito dadalaw kung kailan nakaschedule ang kanyang check-up. Nag-text na rin siya sa mga magulang niya para hindi na mag-alala ang mga ito. Ngunit hindi niya sinabing nakabalik na siya sa Isabela. Good morning po, Mama. Nakangiti niyang bati kay Mama Wilma nang pumasok ito sa kusina. Ano ka ba, Jasmine? Umupo ka na at ako na magluluto. Okay lang po. Gusto ko rin gumalaw-galaw eh. Tsaka ayaw ko namang maging pabigat sa inyo. Pabigat? Naku,
Kung alam mo lang kung gaano kami kasaya na nakilala ka namin sa wakas. Natigilan siya sa pagsali ng fried rice sa bowl. Sa wakas, inaabangan niyo po ba ang mga news reports ko? Hindi naman yata bago sa'yo na may mga babae rin nagpapalipadangin kay Adrian. Pero tinatanggihan niya. Doon pa mang mga high school kayo. Nakikita mo rin siguro kami tuwing may kompetisyong sinasalihan si Adrian. Nung makita namin kung paano kanya pinagbasdan at nginintian, naiintindihan namin kung bakit single pa rin ang uniko ihi namin. Dahang-dahang nanuot ang kilig sa sulok ng dibdib ni Jasmine. Wala po talaga siya naging girlfriend noon. Umiling ang ginang. Hindi ka pala rito nagkolehiyo, anak. Sa Manila po. Nandun ang pangarap kong news station eh. Oo nga pala. Bakit ka umuwi? Pasensya ka na kung matanong ako, ha? Masaya po kung kausap ka, mama. Anya sa kanatawa ng bahagya. Narealize ko po kasi na hindi ko kayang malayo kay Adi. Iniwan ko pong Manila para suportahan siya. Anya, napakaswerte ni Adrian sa'yo. Salamat naman at mabuting babae ang mapapangasawa niya. Kusang gumuhit ang ngiti sa labi ni Jasmine. Pagkatapos po pala natin mag-breakfast, bibisitahin ko po ang parents ko. Ang alam nila nasa bakasyon pa ako eh. Paalam niya. Ipapahatid kita sa driver. Salamat po, mama. Binilinan pa ni Papa Diego ang driver na mag-ingat sa pagmamaneho. Kumaway naman siya sa mga ito bago umandar paalis ang kotse. Nag-text din siya kay Adrian na patungo na siya sa mga magulang niya. Busy ang lalaki sa mga gawain sa munisipyo kaya hindi niya na nahintay ang reply nito. Sige na kuya, mauna ka na po. Salamat. Alam na po ni mama na rito muna ako. Paalam niya sa driver saka bumaba mula sa kotse. Natanaw niyang sumilip agad ang ina sa gate. Jasmine? Jasmine! Dad! Jasmine's here! Hiyaw ng kanyang mama Jackie. Diyos mio anak, alam namin gusto mo mag-relax. Why aren't you answering my calls? Reklamo pa nito. Sorry ma, medyo mahinang signal sa hotel eh. Alibay niya. Humalik siya rito pati sa ama na nooy tumakbo papalapit at niyakap siya. Okay ka na ba anak? Nag-aalalang tanong ng Papa Ricky niya. Nakonsensya naman siya. Talagang nag-aalala ang mga ito. Gutom ka na ba? Maghahanda ako. Anang kanyang ina pero pinigilan niya ito. May aaminin po ako. Naupo naman ang mga magulang sa sofa. Ang totoo, nag-resign ako sa trabaho sa Manila nung malaman kong kumandidato si Adrian. Gusto ko rin sanang umalis sa Isabela for good dahil sa kanya. Mahal ko po siya. Akala ko hindi niya ako mahal. Pero hinabol niya po ako. We love each other. Ma, pa. Nagpalitan ng tingin ang mga magulang niya sabay tango sa kanya. Ipinakita niya ang singsing sa daliri. At buntis din po ako. Ilang araw na po ako rito sa Isabela matapos akong habulin ni Adrian sa Palawan. Nakikituloy po ako sa parents niya. Kapag naging maayos po ang lahat, saka ipapaalam ni Adrian ang relasyon namin sa publiko. Kagat labing anya. Tulala ang ama niya habang mangyak-ngiyak naman ang kanyang ina. Balak pong mamanhika ni Adrian next week. Pero ang plano po namin ay magpakasal naman next year. Jasmine. Seryosong tawag ng Papa Ricky niya. Kinabahan siya bigla sa reaksyon nito. Hindi ba ito masaya? We were invited by the Gracious family last night. Alam mo malapit kami dahil iisang negosyong ginagalawan namin. Are you sure about Adrian? Bakas ang pangamba sa mga magulang niya dahilan para maglaho ang kaninang excited niyang puso. What do you mean? It was his birthday party. Inanunsyo rin doon ni Mr. Gracias na ipagkakasundo niya ang anak niyang si Maureen. Controlled at private event iyon kaya hindi pa lumalabas sa public ang balita. Anito, tila tinitimbang ang itsura niya. Malinaw naming narinig anak. Pinagkasundo si Maureen kay Mayor Adrian. Kaya ano itong sinasabi mo? Patuloy ng kanyang ama. You're kidding. Tanging mulalas niya. Dali-dali siyang umalis. Binaliwala niya ang tawag ng mga magulang. Wala sa wisyong pinara niya ang tricycle at nagpahatid sa munisipyo. Maureen Gracias? Bakit ngayon niya lang narinig ang pangalang iyon? Pagdating doon ay natanaw niya ang dating katrabaho na si Vera, kasama ng cameraman.
Sa harap ng flagpole, sinubukan niyang mag-ingat habang binibilisan ang mga hakbang tungo sa opisina ng lalaki. Jasmine, umalis ka na pala sa ITV. Saglit, may kausap pa si Mayor sa loob. Tangkang pagpigil ni Gail sa kanya, ngunit dire-diretso siya roon. Adi, tawag niya sa lalaki. Nagkagulatan pa silang pareho. Pero mas lamang ang pagkabigla niya nang makita ang kausap nito. Tumambad sa kanya ang isang matangkad at magandang babae. Porselana ang kutis nito at hanggang balikat ang pula nitong buhok. Bakas din ang korba ng katawan nito sa black satin tube na suot. Jasmine, what are you doing here? May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Adrian. Who's this? Mataray na tanong ng babae. Please leave us alone, Maureen. Mag-usap tayo mamaya. Ani Adrian sa babae, dahilan para magpanting ang kanyang tenga. Siya pala si Maureen. Naiiyak niyang usal. Parang mababaliw si Jasmine sa nag-aagaw niyang emosyon sa dibdib. Maureen, mag-uusap kami ng fiancé ko. Baling ni Adrian sa babae. Umawang naman ang bibig ni Maureen sa kanapangisi. Agad din itong lumabas. Kung hindi pa pinunasan ni Adrian ang pisngi niya, hindi malalaman ni Jasmine na kanina pa siyang lumuluha. Totoo ba? Galing ako sa parents ko. Invited daw sila sa party ni Mr. Gracious kagabi. Totoo bang ikakasal kayo ni Maureen? Eh di dapat hubarin ko na tong singsig na to. Wala naman palang silbi to eh. Yung anak natin, let's co-parent na lang. Humihikbing saad niya. Shh, let me explain, love. Bulong ni Adrian. Tila natunaw naman siya sa itinawag nito sa kanya. Naghahanap pa ako ng tiyempo para sabihin sa'yo. It's not true. I'm sorry. Nangako pa naman akong hindi na kita sasaktan. I should have told you sooner. Anang lalaki. Please say it directly. Mababaliw na ako ngayon. Hinaplos nito ang pisngi niya. Parehong ayaw namin ni Maureen sa gusto mangyari ni Mr. Gracious. Nagulat din kami sa announcement niya. Pumunta lang dito si Maureen para humingi ng pasensya. Mabuti na lang, walang member ng media sa celebration. Kaya hindi pa kumakalat ang balita sa bayan. Anito, hindi mo siya gusto? Hindi mo ko iiwan? Siyempre hindi. Ikaw ang mahal ko, Jasmine. Sinusubukan ko lang daanin ito sa maayos na pag-uusap. Mr. Gracious helped me a lot. Siguradong sasama ang loob niya at ayaw ko masira ang maayos sa aming koneksyon. Maureen will talk to her father. Yun ang sabi niya sa akin. Assurance pa nito. Kakausapin ko siya. Mahinahon niyang sabi ni Jasmine. Tumango naman si Adrian. Paglabas niya ay naroon pa rin ang babae. Wala namang ibang tao sa pasilyo. You're crying for nothing, miss. Hindi ko aagawin si Mayor sa'yo. Saad agad ni Maureen. Hindi rin naman kita hahayaan. As if humapayag ako maagaw siya sa akin. Narinig mo naman ang sinabi niya kanina. I'm his fiancé. Palabang sagot niya. Believe me, walang kasundo ang mangyayari. I myself don't want the marriage. And if this information helps, chinito ang type ko. My father, that old man, has crazy ideas most of the time. Huwag niyo na siyang intindihin. Ako nang bahala sa kanya. Anang babae. Salamat. Sinsero niyang sabi sa babae. Thank you, Maureen. Nangibabaw ang boses ni Adrian sa likuran niya. Nakita niya pang nagulat si Gail sa tagpo nilang iyon. Congratulations, lovebirds. I'll go ahead. Paalam ni Maureen. Kailangan ko magpaliwanag agad sa mga magulang mo. Mamaya, ilayo ka pa nila sa akin. Dinig niya ang kaba sa boses ni Adrian. Tumango siya. Napaaga ang planong pamamanhikan sa kanila ni Adrian kasama sina Mama Wilma at Papa Diego. Formal nitong hiningi ang kamay niya sa mga magulang. Tinulungan na rin ni Jasmine si Adrian sa pagpapaliwanag sa mga ito. Mataas ang tingin ko sa'yo, Mayor. Pero ako, tatay ako at unika iha ko si Jasmine. Maiintindihan mo naman kung sasabihin kong dismayado ako na buntis ang anak ko nang hindi pa kayo kasal. Kabadong tiningnan ni Jasmine ang papariki niya. Umiiyak namang hawak ng mama niya ang kanyang mga palad. Paninindigan ko pong anak niyo, sir. Mahal na mahal ko po siya. Makakasiguro rin po kayo na maayos sa buhay ang ibibigay ko sa kanya at sa anak namin. Ani Adrian.
Ricky, si Mayor na yan. Aayawan pa ba natin? Narinig niyang bulong ng kanyang ina. Mahal ko si Adrian, Papa. Siya lang pong gusto kong makasama hanggang sa huli. Sabat niya at nagkatinginan sila ni Adrian. Ngumiti ito dahilan para mapangiti rin siya. Ako naman ay naglabas lang ng saloobin. Wala naman akong balak na hadlangan kayo. Lalo na't nariyan na ang magiging apo ko. Oh, paano ba yan? Welcome to the family. Kinabahan ako ron, balae. Biro ni Papa Diego. Nagtawanan sila dahilan para tuluyang humupa ang tensyon. Mabilis nang nagkasundo ang kanilang mga magulang. Nag-offer pa ng salo-salo ang Mama Jackie niya. Hinayaan na sila ng mga magulang sa sala. Etsapwera na sila dahil abala na ang mga ito sa mamahaling alak ng Papa Ricky niya. Adi, as much as I wanted to celebrate, worried pa rin ako. May result na bang investigation? Siguro naman hindi na yun mangungulit. Bulong niya sa lalaki. We should let the public know. Seryosong tugon nito. Sigurado ka ba? Hindi ba ako makakagulo sa political activities mo? May intindihan ko naman, Adi. Hindi kaya mawala ng tiwala ang mga tao sa'yo. Ngayong magkakapamilya na tayo. Iisipin nila distracted ka. Hindi natin kailangang magmadali. Kahit pagkatapos na lang nitong termino mo. Suwestyon ni Jasmine. Wala naman tayong ginagawang mali. Hindi ba sinabi kong inspirasyon kita? Naisip kong habang tinatago natin ang relasyon natin dalawa, binibigyan natin ng pagkakataon ng ibang tao na pag-isipan tayo ng masama. I'll announce our marriage, love. Pero susiguraduhin ko na alam rin ng publiko ang boundaries nila. You and our child are no longer their business. Nakangiting assurance nito. Uminit ang kanyang puso sa narinig. Mahal kita, Jasmine. Mahal ko kayo na magiging anak natin. At kung kailangang iwan ko ang politika, gagawin ko. Mailayo lang kayo sa gulo. Dagdag pa ng lalaki. Agad namang sumilip ang mga luha sa mga mata niya. Mahal na mahal kita, Adrian. Sobra pa sa sarili't pangarap ko. You have no idea how I dream of this every day. Umiiyak niyang sagot. So bakit pa natin papatagalin? Nakangisi namang anito. Kakabog-kabog ang dibdib na pinanood ni Jasmine ang uploaded video sa personal page ni Adrian. Background ng lalaki ang opisina nito sa munisipyo. Ilang minuto pa lang, libo-libo na ang views doon. Ngayong nasa second quarter na po tayo ng taon, malugod ko pong ipinapaalam na ang target goals ay natupad na natin. Unang-una po, ang mga ordinansa gaya ng Green Ordinance, Insurance for Farmers and Fisher Folks, at kasabay ng free check-up para sa lahat. Formal na rin po natin binubuksan ang Isabela Rural Hospital. Inisa-isa muna ng lalaki ang lahat ng naging proyekto ng munisipyo. Kahit kabado, hindi maiwasan ni Jasmine ang mamangha sa galing ng pamumuno ni Adrian. Maraming salamat sa tiwala at suporta ninyo. Ang pangarap nating tuloy-tuloy na progreso ng Isabela, ang inspirasyon namin sa programang ito. Ma'am, nariyan na pong reporters ng ITV News. Papasukin ko na po. Sabat ng kasambahay. Sige po, Manang. Tensyonadong sagot ni Jasmine. At ang isa pang inspirasyon ko para pagbutihin ang aking paglilingkod ay ang aking fiancé. Lingid sa kaalaman ninyo, may taong bumabagabag sa kanya sa hindi ko malamang kadahilanan. Pero nasisiguro kong walang mabuting intensyon ang taong yun at hindi ko papalampasin sa oras na mangyari ulit. Maotoridad na saad ni Adrian. Saktong pumasok naman ang mga taong hinihintay niya, sina Jeremy at Vera. All this time may relasyon kayo ni Mayor? Bulalas ni Vera. Now I know, kaya palang ilap mo. Mahinang komento ni Jeremy. Ask me anything. Una't huli na tong interview para maklaro ko sa public na hindi ako magiging distraction in any way kay Adrian. Nahihiyang niya sa mga dating katrabaho. Bagaman parehong gulat, profesional pa rin ang dalawa sa pagsalita ng mga tanong. Isang oras nang matapos, publish na agad sa page ng ITV News ang report tungkol sa kanila ni Adrian. Kinahaponan, halos takbuhin ni Jasmine ang kalsada nang marinig ang kotse ni Adrian. Hey, be careful. Papasok ako, love. Hindi naman kita tatakasan. Natatawang sabi ng lalaki. Dinamba niya ito ng yakap. Kamusta, Adi?
May violent reactions ba ang officials mo? Tutol ba sila? Paano si Sir Gracias? Nagkasira na ba kayo? Ayoko muna mag-online. Natatakot ako sa sasabihin ng tao. Sunod-sunod niyang tanong. Baka mahamugan ka. Ang lamig ng hangin. Let's get inside first. Malambing nitong sagot. Nagpatianod naman si Jasmine dito. Walang pwedeng tumutol sa atin, love. But don't worry. They're happy for us. Nakausap ko rin si Sir Gracias sa agribusiness meeting namin. Humingi siya ng pasensya. We're good. Ang mga tao, galit ba sila? Inagaw kita sa kanila, Adi. Take a look. Udyok nito. Lakas loob na binuksan ni Jasmine ang cellphone at binasa ang comments. Ang swerte ko raw sa'yo. Maganda, matalino at masipag. Nakangiting bulong ng lalaki. Yun nga ang common reaction ng mga tao tungkol sa kanya. I love you, Adi. Maluha-luhang nasabi niya na lang. I love you so much. Don't be stressed out anymore. Dapat healthy kayo ni baby. And speaking of, are we ready for our appointment tomorrow? Sasamahan mo ako? Okay lang naman daw kahit sina Mama Wilma at Mama Jackie. Love, kasamahan kita. In every step of the way. I want to be present in important moments like this. Ani Adrian. Mali sila. Ako ang swerte sa'yo. Not the other way around. I'm lucky to have you, Jasmine. Hindi ko alam kung magiging ganito ako kasaya kung wala ka sa buhay ko. Nagsisi ako na naging sikretong relasyon natin. Babawi ako. Ngayon ay lagi kitang ipagmamalaki. Maswerte ako dahil naranasan kong mahalin mo. Ako rin naman eh. Maswerte ako dahil sa lahat ng pangarap ko. Ikaw itong napaka-imposible. Pero natupad. Sige na nga, swerte tayo sa isa't isa. Nakangiting Anya sa kahinagkan ito. Sulit ang mga sakripisyo ni Jasmine makasama lang si Adrian. Kahit umabot sa puntong pinili niya ang lalaki kaysa pangarap niya, wala siyang pinagsisihan. Lalo't ang kapalit naman ay ang bumuo ng pamilya kasama ito. Tinapos ni Adrian ang natitirang termino. Sa sumunod na eleksyon, tumakbo rin si Joseph Lim, ngunit si Adrian pa rin ang nagwagi. Katunayan, mas minahal ito ng publiko nang i-anunsyo nila ang kasal at ang pagbubuntis sa anak na pinangalanan nilang Alexander Justin. Palibhasa'y bukod sa responsableng lider, responsableng asawa at ama rin si Adrian. At gaya ng dati, walang mintis ang suporta niya rito. Siya ang laging #1 supporter ni Adrian at siya naman ang palaging inspirasyon nito. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!